And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. Cagayan Governor Mamba umalma sa bantang pagpapasara sa mga paaralan dyan sa Tugigaraw mga kapatid na posibleng sangkot sa bayaran ng diploma nitong mga Chinese na ito na nagkakahalaga lang naman mga kababayan ng 2 milyon bawat isang diploma. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike na rin ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood, nabubulol pa ako. Ito na guys, pakinggan muna natin itong balita na ito at bigyan natin ng opinion at reaction ito. Mas uminit pa ang issue sa umano'y paglobo ng bilang ng Chinese students sa Cagayan. Kasabay ng bantang pagpapasara sa mga paaralan sa lalawigan. Ano naman kaya masasabi ng ilan nating mga kababayan sa Cagayan? Si Benji Durango sa detalye. Baka magka-revolusyon sa Cagayan. Ano daw? Baka magka-revolusyon sa Cagayan? No. Dito ba lang sa statement ni Governor mga kapatid, no, na baka magka-revolusyon di umano sa Cagayan, nangangahulugan na po ito na naninindigan siya, no, para dito sa mga Chinese students na ito. Kasi nga mga kababayan, ayon dito sa balita, posible nga daw ipasara itong mga eskwelahan na ito, itong mga private school na ito na kung saan involved dito, no, sa usapin ng bayaran di umano ng mga diploma, no, para dito sa mga Chinese students, no. Ngayon, kung sakali mang ipasara ito base dito sa statement ni Governor mga kapatid, no, kung sakali mang ipasara ito matapos ang investigasyon ay baka daw magkaroon ng revolusyon diyan sa Cagayan. Ano po ba ang ibig sabihin nun mga kababayan, no? Ang ibig sabihin dito ni Governor, no, base lamang sa aking pagkakaintindi, ang ibig sabihin dito, handa silang kalabanin ang anumang desisyon ng ating gobyerno patungkol dyan sa mga eskwelahan dyan sa Cagayan na sangkot dito sa napapabalitang bayaran di umano ng mga diploma na nagkakahalaga ng 2 milyon. Maninindigan sila para dyan sa mga eskwelahan na yan mga kapatid, na maninindigan itong si Governor para dyan sa interes ng eskwelahan at para dito sa mga estudyanteng Chinese. Tuloy natin. Ito ang sagot ni Governor Manuel Mamba tungkol sa isyong kinakaharap ng mga private university sa Tugigaraw. Seryoso kasi si Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara na dinggin sa Kamara ang posibleng pagpapasara umano sa mga eskwelahan dahil sa pagdami ng Chinese students sa Tugigaraw at diploma for sale. Sabi ni Mamba, posible itong mag-boomerang sa bansa. So that's so unfair. Kung magpaalis kayo ng mga Chinese dito na wala namang nasihan. Very unfair daw mga kapatid, no? Napauwiin itong mga Chinese na ito sa na nandito ngayon sa ating bansa, pauwiin doon papunta sa kanilang bansa. Very unfair daw ito, no? Na magpaalis tayo ng mga Chinese na wala namang basihan. Abay bulag yata itong si Governor. 'Di ba? Hindi naman 'yan ang point dito, Gob. Ang point dito, no, para lang ma-secure natin ang ating national security. Dahil nga baka hindi mo alam, Gob, no? Ewan ko ba kung nanonood ng balita itong si Governor mga kapatid, no? Hindi yata alam ni Governor mga kababayan na may kinakaharap tayong napakatinding banta galing dito sa bansang China, no? Particular diyan sa teritoryo natin na inaagaw ng bansang China. Hindi yata alam ni Gob yung mga issue na ganyan. 'Di ba? Yun palang pagbantaan tayo ng bansang China mga kapatid, no, na huwag kayong maglaro ng apoy at baka ito yung ikakapahamak ninyo. 'Di ba? Sapat na nabasihan 'yun para itong mga nagdadagsaang mga Chinese ngayon na pumapasok dito sa ating bansa papunta diyan sa bayan ng Cagayan, no? Sapat ng dahilan 'yun para pauwiin yung mga 'yan. Dahil baka mamaya diyan member pala 'yan ng People's Liberation Army ng bansang China. Diba? Palibhasa kasi itong mga politiko na itong mga kababayan, no? Yung pera lang ng mga Chinese na yan, no? Yung mga dalang pera lang ng mga Chinese na yan, yung kanilang nakikita. Hindi nila nakikita, no, yung malaking posibilidad, no, na baka malagay tayo sa alanganin dahil tanggap ng tanggap sila
ng mga Chinese, no, galing mismo sa bansang China. Diba? Tanggap sila ng mga incheck na hindi nila alam kung ano ba talaga ang tunay na identity niyan. Baka dito, pakilala lang dito sa atin yan, mga estudyante sila, no? Pero yung pala, members pala ng People's Liberation Army ng bansang China. Diba? Makasarili din to si Gobernador eh. Diba? Pansariling interest lang din naman niya yung kanyang pinanindigan dito mga kapatid. Diba? Kaya minsan hindi mo maiwasan eh. Baka naman merong lagay. Kaya ganun na lang kung ipagtanggol ni Gob itong mga Chinese na ito. Ito mga kapatid, lilinawin ko sa inyo, hindi ko po pinaparatangan si Gob. Baka lang. No? Baka lang naman. Tuloy natin. Baka mamaya paalisin yung mga nasa Hong Kong na Pilipino, nasa Macau na Pilipino. Wala namang problema. Di ba? Tayo bang mga Pilipino nagiging banta ba tayo? Ni minsan ba nailagay na ba sa history na naging banta ang mga Pilipino, no, sa national security ng ibang bansa? 'Di ba? Wala namang ganoon eh. O ngayon kung papauwiin sila, bakit? Yung Macau lang ba at Hong Kong ang pwedeng pagtrabahuan ng ating mga kababayan? 'Di ba? Yan lang ba ang pinaka magandang option ng ating mga OFW na pwede nilang puntahan? Diba? Hindi naman. Marami namang ibang bansa na pwedeng puntahan. Diba? Doon pa nga lang sa Czech Republic, mga kapatid. No? Nung huling bumisita ang ating mahal na Pangulo doon. Untimano. Diba? Nag-announce sila na baka mangangailangan pa sila ng mga 10,000 na mga Pilipino. Kaya nga ang ating presidente, nag-i-state visit yan sa iba't ibang bansa para himukin, no, itong mga leaders nila na hayaan nyo magtrabaho yung aming mga kababayan dito. Di ba? At least wala tayong dalang banta sa national security ng ibang bansa kahit saan tayo pumunta. Itong mga Chinese na to mga kapatid, di ba? Naniniwala ba kayo na walang dalang banta sa atin yan? Ngayon pa na may kinakaharap tayong na talagang nakakatakot na pagbabanta galing dito sa bansang China. Unusual yung traffic ng mga Chinese na yan. Very unusual mga kababayan. Libo-libo sila kung pumasok dito ngayon sa kabila ng pagbabanta ng kanilang bansa dito sa bansang Pilipinas. Patuloy din ang dagsaan nila dito. Ano ang ibig sabihin nun? Ito si Gob kasi, ewan ko ba, bakit nananalo yung mga ganitong klaseng tao? Diba? Tuloy natin. Itinuturing kasi ni Congressman Jojo Lara na alarming ang mga Chinese exchange students at makikita silang nagkalat sa Tugigaraw. Alarming naman talaga. Diba? Baka front lang nila yung pagiging estudyante nila, yung pala, member pala ng People's Liberation Army. No? Tsaka, hindi natin alam mga kapatid, baka yung pinapakita nila dyan sa mga Tugigaraw para malinlang, puro lang kabutihan. No? Pagmamagandang loob. Pero hindi natin alam, sa likod ng maskara ng pagiging mabait nila dyan sa Tugigaraw, sa mga taga-Tugigaraw, meron na pala silang nakalutong plano dyan. Diba? Kailan pa ba tayo a-action? Paghuli na ba? Diba? Ito dapat yung tinitingnan ni Gobernador. Siya kasi nakatingin lang mga kababayan sa interest ng kanyang bayan dyan. Ng kanyang probinsya dito sa dalang pera ng mga Chinese na ito. Hindi niya tinitignan yung pangkabuuan, na posibleng itong mga Chinese na ito, dahil may kinakaharap tayo ngayong problema dito sa bansang China, posibleng itong mga Chinese students na ito maging banta ito sa ating national security. Wala siyang ganun mga kapatid. Diba? Hindi niya iniisip yung mga ganung bagay. Kasi nga ang tinitignan lang niya yung dalang pera ng mga Chinese na ito. Biruin mo, ilang libo yan, di ba? Ayon doon sa anong school ba na nagsabi, around $10,000 per semester yung binabayaran ng mga inchik na yan. Sobrang laki, libo-libo yan. Plus yung mga extra income nila dyan na nagkakabayaran ng 2 milyon in exchange doon sa isang diploma para sa isang individual na Chinese. Diba? Siguro dapat alamin dito mga kababayan, alamin dapat siguro dito kung ano ba ang role ni Gob dyan sa
sa mga school na yan, no? Sa mga private school na yan, na kung saan tumatanggap di umano, no, ng mga students, no, mga Chinese students. Dapat alamin. Baka mamaya kaya ganito mga tuwiran si Gob, meron pala siyang shares diyan, no, sa mga eskwelahan na yan. 'Di ba? Kaya pinoproteksyonan niya itong mga Chinese na ito. Dahil baka nga naman, mga kapatid, no, baka isa siya sa board of directors diyan, no? Isa siya sa mga nag-invest para sa eskwelahan na yan. 'Di ba? Hindi natin alam. Dapat tingnan din yan ng ating mga mambabatas kung sakaling magkaroon man ng investigasyon para dito sa issue na ito. Tuloy. Linggo ng gabi puno ng tao sa isang night market sa Tugigaraw. Sa mga ganitong pagkakataon daw kasi makikita mga Chinese national. Very alarming na kasi dito ang nangyari na all over makikita mo may mga Chinese students dito, no, na pag tuwing may papasukan daw na mga establishment dito, may mga makikita ka. Early Chinese daw ang nag-enroll, about 4,600 nga ang sinasabi nila. Hello po! Ala! Nay! Maraming estudyanteng Pinoy, pero bukod sa dalawang chinitong kabataan, wala kaming nakitang iba pang Chinese student na nakikinood din ng concert ng gabing yon. Madali lang yan, mga kapatid. Kasi nga pumutok na yung issue dito. Mamaya yan, tinimbrihan lang yan. May nagtimbre lang eh. 'Di ba? Na wag mo na kayong pagala-gala diyan sa kasi may pupuntang mga media dito. Titignan kung totoo ba na marami kayo dito. Ganun lang kasimple yun eh. 'Di ba? Para namang grade 1. 'Di ba? Ganun lang ka-basic yun, mga kapatid. Tsaka na lang kayo lumabas pagka okay na yung issue, humupa na. Tsaka na kayo lumabas pag tuluyan niyo nang nasakop yung WPS. 'Di ba? I mean, kidding aside, mga kababayan, basic yun eh. Pumutok ang issue ngayon, mainit tayo na pinag-uusapan ngayon sa media, ha. Baka pwede naman po, wag muna kayong magagagala diyan sa bayan. Baka kasi magsidagsaan din ang mga media dito, no? Kayo po ang pakay noon, no? Gusto nilang i-confirm kung totoong sobrang dami niyo dito, kaya wag muna kayong lumabas-labas. Limitahan niyo muna yung inyong paglabas diyan sa kalsada, sa lansangan. Nang sa ganon, 'di ba? Mapatunayan natin sa kanila na kukonti lang kayo dito kahit sobrang dami nyo. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun. Ginawa pa tayong grade 1 kasi. Tuloy. Report na nilabas ng NBI, higit 1,500 ang Chinese exchange students lang ang nabigyan ng student visa ng Bureau of Immigration. Lagpas 400 na nag-aaral dito, habang higit 1,000 Chinese student naman ang nag-avail ng distance learning program at wala sa Tugigaraw. Ito na yun ang tanong ngayon, mga kapatid. Ito yung tinatanong ko nung nakaraan eh. 'Di ba? 1,500 yung binigyan ng tawag dito student visa. Ngayon, ayon nga kay Governor, 400 lang daw yung nandyan sa Tugigaraw ngayon. Ang tanong, asan yung 1,100? So ito na to. Ito na yun. No? Distance learning dyan. Nagdi-distance learning daw. No? Ngayon, ang tanong dyan, mga kababayan, nagdi-distance learning lang pala, bakit binigyan pa ng student visa? Bakit kailangan pa nila ng student visa, mga kapatid? Alam nyo, delikado yan, mga kababayan. Mas delikado yan. Diba? Kasi itong 1,100 na sinasabi dito, mga kapatid, posible po itong pumasok sa identity thief. No? Sabihin natin legit na mga estudyante ito. No? Pero yung mga visa nito, mga kapatid, pwede po itong gamitin ng China, ng People's Liberation Army ng China para maging pasaporte nila sa pagpasok dito sa ating bansa sa pamamagitan ng identity thief. No. Pwede nilang sabihin na, ako yung nakasulat dyan sa, ako yung nakasulat dyan sa student visa na yan. Estudyante po ako. Ngayon, pagdating lang sa immigration natin, dire-diretso lang kasi may papeles eh. Yun pala, hindi pala talaga yun yung totoong estudyante na nakasulat doon sa student visa. No? Yun pala, member pala ng People's Liberation Army ng bansang China. Magtataka ka talaga, mga kapatid eh. 'Di ba? Distance learning lang pala eh. Bakit binigyan ng student visa? Anong purpose nun? Alam niyo, mga kababayan, dati kasi
gumagawa din ako ng mga gumagawa din ako ng mga comprehensive exams, no, ng mga teachers, no, mga kababayan nating teachers na nandun sa Amerika. Kasi nga nauso doon ang pag-hiring ng mga guro sa United States eh. Ngayon, maraming mga teacher, mga kapatid, na nag-i-enroll sa distance learning, no? Especially dito sa Pangasinan, nag-i-enroll sila ng distance learning para maabot nila yung required na units, no, na required doon sa Amerika para sila ay ma-promote. Oh. Ang ginagawa nito ngayon mga kaibigan, ng mga teacher na ito, naghahanap sila ng mga Pinoy dito sa Pilipinas, no, na gagawa ng kanilang mga comprehensive exam. At isa ako doon mga kapatid, ano, sa mga minsana na rin binayaran ng ating mga kababayan na nandoon lang sa Amerika para sagutan yung kanilang mga comprehensive exam, no. Ngayon, after masubmit yung mga nila doon, mga examination papers nila, 'di ba? At nakapasa na sila, hindi na sila umuwi dito mga kapatid. Pinapadala na lang po doon sa US yung mga papeles nila. Kasi nga distance learning eh. Oh. Hindi na nila kailangan na umuwi pa dito sa Pilipinas. So, ang binanggit dito is distance learning mga kababayan. So, technically speaking mga kapatid, pag itong mga estudyante na ito na nag-distance learning, pag nakatapos ito, no need naman na pumunta pa sila dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi yung mga online courses na yan na ino-offer natin through distance learning mga kababayan, pwede namang applyan yan through online. Online nga eh, di ba? Online learning nga, di ba? Oh, ang kailangan lang naman dyan, magbayad lang kayo kung magkano ang bayad dito. Oh, yun lang naman yun eh. So bakit binigyan pa ng student visa? Oh. Di ba? Ano ang purpose? Bakit binigyan pa ng student visa ng immigration ito? Oh, dapat itong taga Bureau of Immigration mga kababayan, isama ito sa investigasyon dahil gaya ng sabi ko sa inyo mga kapatid, itong 1,116 na ito, no, na nakapangalan dito sa student visa ay posible po itong magamit mga kapatid, no, sa thief, sa identity thief na tinatawag, no. Akala natin mga estudyante pa rin yung pumapasok kasi nga meron ng mga visa. Diba? Pwede kasi itong gawing pasaporte ng mga taga People's Liberation Army ng bansang China mga kababayan. Pwede ito, no? Magbalat kayo lang sila na ako yung nakalagay dyan. Oh, know-how na tayo. Yung pala, napasok na tayo mga kapatid. Ganun yon. Kaya dapat itong mga taga Bureau of Immigration, dumaan din ito, no? Sa hearing, isama din ito sa hearing nang ma-interrogate sila kung itong mga ganitong klaseng bagay ba na-anticipate nila na posible itong mangyari, di ba? Napakabilis magbigay ng student visa, no? Hindi na iniisip mga kapatid na posible itong maging dahilan, no, para makapasok itong mga taga People's Liberation Army ng bansang China. Tuloy natin. Libong Chinese student naman ang nag-avail ng distance learning program at wala sa Tugigaraw. Nasasaktan ngayon ang Commission on Higher Education Region 2. Sabi ng CHED, walang foreign students na naka-enroll sa mga state university sa Tugigaraw. Pero meron sa St. Paul University of the Philippines na bahagi ng internationalization program ng mga paaralan na matagal na rin palang ginagawa rito. Kung tutuusin, education tourism ang isa sa pinagkakakitaan ngayon ng probinsya ng Cagayan. Alam niyo, okay lang yun eh. Diba? Walang problema kung tumatanggap tayo ng mga international students. Ang point kasi dito mga kababayan, no, yung ating national security posibleng malagay sa alanganin dahil lang dito sa mga Chinese students na ito, no, na nasa ilalim ng pagiging estudyante, 'di ba? Nasa ilalim ng mga international schools dito sa ating bansa, no? Kasi ito talaga yung pinaka easiest way mga kapatid para mapasok nila tayo eh. Kung tutuusin lang, no? Kung titignan natin itong issue natin ngayon with China, no? Ito yung pinaka daanan nila, no, para makapasok sila sa atin na pwedeng hindi sila tanungin, hindi sila questionin kung bakit andito sila, no, sa pamamagitan ng pagiging estudyante, no? Kasi nga kung ako Chinese, inutusan ako ng aking leader, member ako ng PLA. O sige, punta ka ng Pilipinas.
Oh. Sabihin mo, mag-aaral ka doon. Oh. Pagdating doon, ganito gawin mo. Oh, magtayo ka ng mga satellite mo doon. Oh. Para ma-hack natin yung system ng mga EDCA sites nila. 'Di ba? Oh. Blind tayo eh. Akala natin estudyante lang. Yun pala, galing pala sa People's Liberation Army ng bansang China. Oh. 'Di ba? Palusot na lang kumbaga. Diskarte lang para makapasok sila dito sa atin. Oh. Kaya sabi ko, walang problema yan mga kapatid. No, na tumanggap tayo ng mga foreign students. Kanya nga lang ngayon, dapat lang talaga, no, nalimitahan natin ang pagpasok dito sa limitahan natin ang pagpasok dito mga Chinese students na ito sa ating bansa dahil nga itong China mayroong matinding pagbabanta sa atin. Oh. Itong China anytime soon posible tayong girahin dahil inaagaw nila yung ating teritoryo dyan sa WPS. 'Di ba? Okay lang sana mga kapatid kung itong pagdagsa ng mga Chinese na ito, wala din tayong kinakaharap ngayon na malaking banta galing sa kanilang bansa. Ang problema mga kababayan, 'di ba? Nandito tayo ngayon, kinakaharap ang napakatinding tensyon, no? Yung mga kababayan natin winawater cannon at may badya pa ng gera, no? Dahil dito sa interes ng bansang China sa ating teritoryo, no, na gusto nilang agawin. And yet mga kapatid, itong iba nating mga kababayan, napaka-irresponsible po, tanggap na mga estudyante galing sa bansang China, hindi man lang iniisip na baka nga ginagamit lang itong mga estudyante na ito para mapasok nila tayo, di ba? Wala namang problema yung pangangatwiran ng CHED. No? Matagal lang gawain niya, matagal na. Oh, pero it doesn't mean mga kababayan na dahil matagal na yan, hayaan lang natin yan. Oh, hindi ba sila na-alarma dyan, no, sa unusual na traffic ng mga Chinese dito sa ating bansa? Sa kabila ng mga pagbabanta na binibitawan ng bansang China sa atin. Hindi ba sila nag-aalala dyan? Oh. Di ba? Yan yung point doon mga kapatid. Hindi question dito kung matagal na yung ganyang kalakaran na nagpapapasok tayo ng mga Chinese students dito. Oh. Ngayon, iba ang system, iba yung panahon ngayon eh. May pagbabanta sa atin eh. Oh. Kaya natural lang, no, nalimitahan natin sila. Dapat. Pero wala eh. Nandito na eh. Oh, nagbigay pa nga ng visa eh. Di ba? Wala. Ang daming kulang talaga eh. Or baka naman kasi mga kababayan, no, nabulag na tayo sa panglinlang sa atin ng bansang China. At ano 'yon? Pera. Ganun lang 'yon. Tuloy. Mas magandang araw ito sa mga regular tourists dahil mas matagal na nanatili sa kanilang lugar ang mga banyagang estudyante. Wala namang problema ang banyaga. Hindi naman tayo against doon. Pero yung mga banyaga kasi na pinagtatanggol dito ni Governor mga kapatid, no, mga banyagang Chinese kasi na kung saan pinagbabantaan tayo ng kanilang bansa. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun. Ulitin natin. Mas matagal na nanatili sa kanilang lugar ang mga banyagang estudyante. Kung pumupunta doon sa napakaswerte namin. Oh, kayo lang sinuswerte, 'di ba? Yan na nga eh. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pera lang yan. Pera kasi ang nakikita nila. 'Di ba? Hindi nila tinitignan yung national security natin. 'Di ba? Kung ito bang pagdagsa ng mga Chinese na ito dito sa loob ng ating bansa, posible kaya ito, no, na mapasukan tayo ng mga teroristang incheck? 'Di ba? Wala silang ganun eh. Hindi nila kino-consider yung mga ganung bagay eh. Hindi nila tinitignan yan eh. 'Di ba? Dito pala sa katwiran ni Governor mga kapatid. Halata na masyado na yung dalang pera lang talaga ng bansang China. Yung mga Chinese na ito, no, galing China. Yung pera lang ng mga Chinese na ito, yung kanyang nakikita na malaking tulong ito sa kanilang local governments, no, sa kanilang bayan. O, 'di ba? Di ako nakamali doon. Yun talaga.
ang nakikita nila. Hindi na nila nakikita yung posibleng banta ng mga inchik na ito, ng mga Chinese students na ito. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga babayan, hindi pagiging racist yan, yung maniguro tayo para sa ating seguridad. Dahil later on pa nagresulta yan, at kaya bang saluin lahat yan ni Gobernur? Yan ang tanong dyan eh. Kung sakali ba na mapatunayan na ito pala ay mga galing sa People's Liberation Army ng bansang China, itong mga estudyante na ito, yan ba lahat kayang saluin ni Gobernur? Ang galing-galing niyang mga tuwiran ngayon, pero paano pag nagkaroon ng casualties dahil sa ganyang pangangatwiran niya? Lahat ba yan didipahan ni Gobernur? Malamang hindi, mga kapatid. Saan ang sisi niyan? Sa gobyerno. Ganun lang yun. Diba? Kaya dapat itong si Gobernur, wag siyang tumutol kung anumang posibleng kahihinatnan ng isasagawang investigasyon dito. Dahil hindi naman niya kayang panindigan yan pagdating ng araw eh. Siya ba? 100% siya. Sigurado na itong mga Chinese na ito pumasok dito. Malinis talaga ang hangarin. Di ba? Ganun ba siya kasigurado? Hindi. Ulitin natin to Tingnan nyo katwiran niya dito Ang mga banyagang estudyante. Kung pumupunta turista, napakaswerte namin. Diba? Excited kami, lalo na mga estudyante na turista na hindi mag-stay isa, dalawa, tatlo, apat na araw. They will stay dito for months or even years to study. Noong nakaraan pa ito na diba? Mag-i-stay daw sa kanilang lugar ng 3 to 4 years. Sa 3 to 4 years na yun, mga kapatid, ang dami nang nakuhang intelligence report ng mga inchik na yan kung sakali lang. Wala Kaya dapat kasi pag nagboto kayo ng mga leader, tingnan nyo talaga yung may pinag-aralan. Diba? Katwiran pa lang ni Gobernur, hindi naman sa inaano natin si Gobernur, mga kapatid. Iba kasi yung nakikita natin, especially ako, iba yung nakikita ko sa nakikita niya. At hindi lang ako nag-iisa niyan. Marami. Kaya nga itong mga mambabatas natin gustong imbestigahan yan dahil nakikita din nila yung posibleng banta niyan. Pero si Gobernur, wala diba? Iba yung nakikita ni Gob yung tumataginting na dalang pera nitong mga Chinese na ito na di umano'y pabor sa kanilang bayan. Kasi nga malaki na din naman talaga ang kikitain ng gobyerno nila dyan ng local government nila dyan sa mga inchik na yun diba? Yan naman talaga yun At aminin na natin, malaking bagay ang turismo sa ating bansa. Kaya nga lang, sa panahon natin ngayon, dapat talaga natin isaalang-alang yung ating national security, especially mga Chinese yung pumapasok dyan. Diba? Ganun na naman ang point natin dito, mga kapatid. Tuloy. Napansin ng lokal na pamahalaan. Bago pa magka-issue, nag-request na sila sa PNP na ma-profile ang mga dayuhang estudyante. Pero walang reported untoward incidents na kinasangkutan ng mga estudyante. Hindi mo pwedeng i-generalize yan. Porket noong wala pang issue, mayroon na kayong naisagawang meron na kayong naisagawang tawag nito, ang mga ganyang investigation at wala kayong nakita, hindi mo pwedeng sabihin na okay na yun na, ang dapat yung pagbasihan. Huwag mong i-generalize yung mga ganyang bagay. Diba? Hindi natin alam, may long-term plan pala itong bansang China. Diba? Yun yung mga butas dyan, mga kapatid. Ako, hindi naman ako nakapag-aral ng abogado. Wala nga ako natapos Pero yung mga ganyang bagay kasi, madali kasing i-anticipate yan Baka hindi natin alam, may long-term plan pala talaga itong mga taga-China dito. Diba? Kaya normal lang na makita nyo na wala namang kahina-hinala sa kanila. Normal lang yun. Kasi baka may itinakda, diba, na tamang panahon para gampanan nila yung kanilang mga job order galing doon sa kanilang bansa. Diba? Long-term, baka may long-term plan. Sige, ganito muna gawin nyo pagdating doon. Mag-aaral-aral muna kayo 2 to 3 years, di ba? Huwag kayong gumawa ng anumang mga kahina-hinala doon. Or wala din naman silang gagawin dahil wala pang orders galing doon sa kanila
So, easy lang muna. Ngayon, humaharap na tayo ngayon sa banta ng bansang China. Ano ang dapat gawin dyan? Diba? Wala eh. Hindi talaga nila nakuha yung punto dyan eh. Iba yung analysis nila mga kapatid sa analysis natin. Dapat yan gamitan natin ng critical thinking. Hindi pagiging racist itong sinasabi ko diba? Kaya nasabi ko sa inyo mga kababayan, kung na ibang nationalities lang yan yung nagdadagsaan dito, sabihin natin mga taga Japan, taga Korea, taga India, wala tayong pakialam dun eh. Diba? Hindi natin kikwestiyonin yan. Baka matuwa pa tayo. Diba? Kakasaya pa natin dahil ang dami nila dito. Ang problema mga kapatid, galing yan dun sa kalaban nating bansa eh. Diba? Galing yan dun sa tusong bansa, sa komunistang bansa, na pilit na inaagaw yung ating teritoryo at binabantaan pa tayo. Doon galing yan eh. Kaya ano bang gusto ni gobernador na isipin natin na okay lang yan? Ganun ba? Wala. Mahina! Wala rin kahit ni isang blotter report ang mga dayuhan. Wala po talaga kaming recorded na illegal activities or alarming activities o suspicious activities ng mga... Kasi nga, wala pa silang natatanggap ng mga orders dun galing sa kanila. Hindi nyo alam eh. Baka tsaka pa sila gagalaw after 6 months to 1 year or to 1.5 years. Years. No. Mamaya niyan naka-date na pala yun. Sige, pasok na kayo doon in advance, no, para hindi tayo mahalata na may plano tayo sa kanila hindi maganda, no. Mag-advance tayo ng 2 to 3 years doon, no, para maging kampante sila, maging kumpiyansa sila. Then after 2 to 3 years, 1 year to 2 years, no, after mga ganyan kahaba, doon na tayo magsimula. I-execute na natin ang plan A. Tapos plan B. Diba? Posible yun. Sko naman. Mindset ba? Posible ngayon. Wala pa kinakikitang kahina-hinala sa kanila. Kasi plano din nila yan na huwag magpakita ng kahina-hinalang mga bagay. Ganun lang kasimple yan. Tuloy. Chinese nationals na nandito po sa area. Nasa meeting pa ang mga opisyal ng SPUP sa Tugigaraw kaya di namin nakausap. Pero sa labas ng paaralan, sinubukan ko makipag-usap sa mga estudyante. Okay. Wala din naman po as long as yung intention po is like mag-aral po talaga. Wala naman po ako naririnig about problema sa mga... Alam niyo mga babayan, itong mga bata na ito, mga estudyante na ito, wala talaga makikita yan. No? Kasi yung mga bagay na inaasahan natin na gawin itong mga Chinese na ito, hindi naman tayo dapat isinasa publiko yan eh. Diba? Hindi ganun yun eh. No? Kung mayroon man silang gustong i-execute dito sa ating bansa, hindi ganun yan na basta-basta na lang ilalantad yan. Diba? Hindi ganun eh. Kaya useless din na tanong-tanongin nila itong mga estudyante na ito. Wala yan. No? Ang plano ay plano yan. Diba? May mga plano yan. At dapat hindi yan na ibubulgar. No? Para ma-execute mo ng maayos yung plano, huwag mo talagang ibulgar. Kaya normal lang na wala silang makitang ganun. Diba? Kung makita yung point dito eh. Foreign students po. Wala rin daw dapat puwang ang diskriminasyon. Hindi po dapat tayo magmasama ng kapwa-tao din natin, sirs. Hindi dapat magmasama ng kapwa-tao natin. No. Ang babaw talaga ng kanilang nakikita. Well, estudyante pa lang naman yun eh. No. Dito mo makikita mga kababayan na basta-basta na lang sila nagbibigay ng kanilang komento, no, na hindi nila kino-consider yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa ngayon, especially dito sa ating national issues, di ba? Isang patunay lang yan na wala silang alam pagdating sa ating national issues, di ba? Or hindi ko lang alam, baka masyadong mapuro lang talaga yung kanilang pag-iisip. Tuloy. Siyempre, taga-ibang bansa sila, so dapat ating galangin sila, of course. Ang tanong ng mga estudyante,
Bakit ba ito naging usap-usapan? Nadatnan ko rin sa flag raising ceremony sa Provincial Capitol si dating PNP Chief. Hindi naman magiging usap-usapan yan kung wala lang ginagawang katarantaduhan itong bansang China sa atin. 'Di ba? Wala namang ganitong issue. Hindi naman sila sisitahin dyan kahit ilang milyon pa silang magdagsaan dyan kung wala lang sanang mga ganitong mga banta sa atin ngayon. Pero dahil may ganito, kailangan din natin silang questionin. Ganun na ang sagot doon. Edgar Aglipay. Inendorso siya ni Governor Mamba na halili sa kanya sa 2025 senatorial and local elections. Maugong na makakatunggali niya si Zara Lara, asawa ni Congressman Jojo Lara na naglabas ng issue. Sakripisyo kay Manong Eda ito. Isang taon bagong eleksyon, nagsisimula ng magpakilala mga kandidato. Noong nakarang halalan, lagpas 700,000 registered voters sa buong probinsya. Halos 80% ang voters. Wala na to mga kapatid. Puro na lang mga pampolitika-politika nila dyan yung pinag-uusapan. Anyway guys, yun lang naman ano. And pasensya na kayo kung natagalan tayong mag-upload mga kababayan ha. Dahil unang-una nagkaroon kasi ako ng issue doon sa isang vlogger na ginamit yung content ko. Di naman niya sa YouTube in-upload eh. Doon naman sa Facebook page niya eh. Salamat pala doon sa nagbigay sa atin ng kumbaga yung nag-heads up sa akin na ginagamit yung content ko doon sa viral vlogger na gumawa ng fake news na di umano'y pumapahayag na di umano si BBM na makipaggera ang Pilipinas sa bansang China. No. So medyo na-stress ako doon kahapon mga kababayan. No, at isa pa, ito nga no, nag-upgrade kasi tayo ng mga gamit natin no, na pang-vlog. Nag-ikot-ikot tayo sa mga mall, mga kapatid, sa mga malls, tapos naghanap ng mga equipment, no. And syempre dala din ng pagod. Pero ang naka-stress talaga sa akin kahapon mga kababayan na dapat kahapon magko-content na ako eh. Pero naano talaga ako doon sa isang vlogger na yon, no, yung si Dapat Balita ba yon, na talagang nag-viral yung kanyang mga content at binalita pa sa News 5, no. Tapos yung iba kong content pala mga kapatid, doon niya in-upload sa kanyang Facebook. Kasi nga kung dito niya sa YouTube in-upload yon, mahahalata ako kaagad dahil merong ipapadalang copyright notice sa akin si YouTube. So ginawa niya doon niya in-upload sa kanyang Facebook page, no. Nung in-upload niya doon sa kanyang Facebook page, ayun na, kumalat na. Ano? Na-stress ako dahil ang tagal mag-reply ni Facebook. Pero buti naman mga babayan, ano, napa-take down ko na yung mga videos ko doon sa kanyang YouTube channel. Diba? Siguro ito para malinawan kayo. Hindi po news channel ang ating channel mga kapatid. No? Itong aking channel na One Talk PH. Hindi po ito news channel. Ito po ay commentary channel. No? So whatever na sasabihin ko dito, base lang po yan sa aking mga analyzation. No. At syempre, ang basis ko is yung mga balita na pinifeatures ko dito mga kapatid. Yun po yun. No. Hindi po ito news channel. 'Di ba? Hindi ko kiniklaim na lahat ng sinasabi ko dito ay totoo. Lahat ng madalas sa mga sinasabi ko talaga dito mga kapatid is mga analyzation ko lang, no, mga idea ko lang. No. Pero di pa naman ako umaabot sa punto mga kababayan, or hindi talaga ako aabot sa punto naggagawa ako ng fake news, especially about gera. No. Yung mga bagay na sinasabi ko dito na kung sakali magkagera mga ganyan. Kaya may mga kung sakali lang. 'Di ba? Kasi kung sakali lang naman. No. Hindi ko kiniklaim na gusto nating makapaggera, hindi tayo gumagawa ng fake news ito na tulad ng ginagawa ng vlogger na yun, walang ganun. For commentary purposes lang. Siguro yung thumbnails ko medyo kuan lang, no. Pero gaya na sabi ko, bago nyo paniwalaan yung nakasulat sa mga thumbnails, no, ng mga vlogger, tingnan nyo yung content kung ganun ba, 'di ba? Nakikita nyo naman mga kapatid kung ano yung mga argumento natin dito sa loob ng ating mga videos na inyong pinapanood. Wala tayong ganon. Kaya naalarma ako doon ginagamit yung kuwan ko, tapos yung caption niya mga misleading lahat mga kababayan. No. And alam ko na kung sinong gumamit nun. Buti na lang binura niya mga kapatid kasi naka-monetize yung page niya. Ngayon ang plano ko sana doon mga kababayan, no, para matrace ko siya, magfa-file ako ng kaso tapos ipapadala ko sa Meta. No, kasi madali lang naman requestan yun kung sino yung sumasahod sa pangalan na page na to. Ganun lang kadali i-trace yan mga kapatid. No, pag may ito sa mga baka mayroon dito mga content creator din na nabibiktima ng mga ganyan ano.
Madali lang yan, no? Kung walang muka na pinapakita sa kanilang channel, mga kababayan, pwede kayong mag-request kay Meta, no? Basta meron kayong mga court order, no, na ipapadala sa Meta or sa YouTube. Pwede kayong mag-request na ganito, ginagamit yung kwan ko, ginagamit yung tawag dito, yung mga video ko sa maling paraan. Pwede ganun. Madali lang, mas madali yung malalaman nun. Kasi ibibigay naman yan ni Facebook, ni YouTube eh. No, ibibigay naman niya kung sino yung tao na sumasahod dito. No. Magbibigay naman ng detalye yan. Basta may kwan lang may mga legal basis ka. No. May mga legal basis ka na pwedeng pagbasihan. Mga request ng korte, no, nabubulol ako. Nakikipag-cooperate naman itong mga kwan na to, social media platform na yan. Yun talaga ang gagawin ko sana nun, mga kapatid. No, kung hindi nabura yun. Yun talaga ang pinaka last choice ko para sagutin ako ng Facebook. And nabura naman, no. Ginawa naman nila agad ng paraan para mabura. And siguro yung channel yan na take down na rin eh. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Kung nagustuhan nyo pa ating content ngayon, 41 minutes na naman tayo. Please don't forget to subscribe and pakilike na rin ng ating video. Adios.